the power of the gospel at ito ay napaka mahalaga na dapat malaman ng bawat isa sa atin at may kapangyarihan ang salita ng ating dakilang Diyos. Doon po sa Book of Romans chapter 1 verse 16, and I quote, sabi ni Pablo, "For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, Jews first and also Gentiles." Ito yung pangungusap ni Pablo na binigyan niya ng malaking importansya ang salita ng Diyos sapagkat para kay Pablo, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan at ang kapangyarihang ito ay para iligtas ang sinuman na maniniwala sa salita ng Diyos at higit sa lahat sa ating Panginoong Jesus. So may ilang bagay dito na gusto ko pong iwanan po sa atin. What is the power of the gospel? Number one, sabi po dyan, gospel is the message of salvation. Ang salita ng Panginoon o ang gospel, ito ay mensahe ng kaligtasan. Doon po sa Book of Acts chapter 4 verse 12, there is salvation in no one else. There is no other name in all of heaven for people to call on to save them. Sa ang kapangyarihan daw po ng gospel ay ito po ay nagliligtas sa kanino, sa mga tao na naniniwala sa pangalan ng Panginoong Diyos, sapagkat sa silong ng langit ang pangalang Jesus lamang ang iniligay ng Panginoon para sa ikaliligtas ng tao. Kaya doon sa John chapter 14 verse 6 din, ang sabi doon, Jesus told him, "I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me." So mga kaibigan, kailangan po na manampalataya tayo sa salita ng Diyos at higit sa lahat sa salita ng Panginoon, sapagkat mismo si Jesus ang nagsabi, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya po ang gospel ay napaka-importante sapagkat ito ay mensahe ng kaligtasan. Pangalawa, gospel, it had a life-changing power. Ang salita ng Diyos o ang gospel ay may kapangyarihan para baguhin ang buhay ng isang tao. Kaya po marami nga ang nagsasabi that many books can inform but only the Bible has the power to transform life. Kaya makikita natin doon sa Luke chapter 19 verse 8 at verse 10, kapag ito babasahin natin, ito po yung kwento po ni Sakeo na isa pong tax collector at sa panahon natin siya po ay BIR director. At makikita natin na si Sakeo ay talagang marami siyang nakuhang pera sa kanyang mga kababayan, pero nung dumating sa point na na-encounter niya ang Panginoong Jesus, nagkaroon ng turning point sa kanyang buhay. At si Sakeo po ay nabagong kanyang buhay nung marinig niya yung gospel, yung word of God na itinuro sa kanya ng ating Panginoong Jesus. Kaya napaganda po, basahin niyo doon sa Luke chapter 19, verse 8 at verse 10, makikita niyo po yung pagbabago sa buhay ni Sakeo. So, pangatlo, gospel is for everyone. Ang salita ng Diyos ay walang tinatangi. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat, mayaman, mahirap, katamtaman ng kanyang kalalagayan. Kaya nga si Jesus namatay hindi lang para sa mayayaman. Si Jesus hindi namatay hindi para sa mahirap, kundi si Jesus ay namatay para sa lahat. At ang kanyang salita ay para sa lahat. Kaya doon sa Romans chapter 10 verse 13 hanggang verse 14, ang sabi doon, "For anyone who calls on the name of the Lord will be saved." Sino man daw pong tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. But how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they heard about Him unless someone tells them? Kaya napaka-importante na may
dapat magbigay ng balita o mag-share ng gospel para po marinig ng mga taong ito, at kapag ito'y narinig nila, mararasan po nila yung kaligtasan. Kaya po mga kaibigan, anuman yung ating kalagayan sa oras na ito, handa ang Panginoon na tayo i-bless, handa ang Panginoon na baguhin ang bawat isa po sa atin. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili unless na in-acknowledge natin si Jesus, at higit sa lahat, in-acknowledge natin ang kanyang salita. So ito po yung tatlong bagay na gustong iwanan po sa atin. The power of the gospel. Number one, gospel is a message of salvation. Then second, gospel, it had a life-changing power. And number three, gospel is for everyone. Nalangin po tayo, dakila't makapangyarihang Diyos, pagpalain mo pong lahat po ng nanonood sa oras na ito. Ingatan at bendisyon mo po sila, at sa kanya pong pagbabasa ng iyong pong masalita, maranasan po nila ang kaligtasan. Baguhin mo po ang bawat isa po sa amin, hindi namin ito kaya kung wala po kayo, at salamat sapagkat ang salita mo ay para sa lahat. Ingatan at bendisyonan ang aking mga kapatid na nanonood sa oras nito. Speak for blessings, good health and good strength, at even long and satisfied life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isa pong pinagpalang araw sa bawat isa po sa atin, at magpatuloy po tayo anong pagsubok na dumating sa ating mga buhay. Huwag tayong gigibap. Lagi nating tatandaan, ang Diyos ay mabuti sa bawat isa sa atin. God bless us all.